Hi mga kapixel! So, for today's video, ang i-discuss ko is about Karen's Latte of Gratitude. First guys, you need to unlock this one. So, meron na akong separate video on how to unlock Grumpkin Spice Latte recipe. So, once na ma-unlock mo na siya, then you need to have 12 orange Grumpkin, 12 Grumpkin. So, ito is pwede mong itanim pag level 8 na yung farming mo. Then, the next is the potato. Bali yung potato guys, this is level 25 farming. So, medyo marami-rami pa tayong kakaining bigas. Magiging problema pa natin to. So, I suggest na magkaroon na kayo ng access sa marketplace. Then, bumili na lang kayo ng potato. So, for the Java Pad, ito is available din also sa marketplace. Pero, pwede mo rin siyang i-craft. Bibili tayo ng seed mamaya. Then, yung last one is cow milk. So, yung cow milk, guys, we need to have Moo Munch. Then, random siyang nakukuha doon sa harap ng bahay ni Karen. So, yung Java Pad pala ay nagre-require ng Java bean seed. So, yung 1 Java Pad needs 6 Java bean. Okay? Ayan. So, pupunta na tayo sa farm para magtanim. Bali, yung cow pala guys is nag-iisa lang siya sa buong Terra Villa. Nandun siya sa harap ng bahay ni Karen. So, ayan siya. Currently, nagda-digest siya, may nginunguya siyang Moo Munch. So, babalikan na lang natin yan later. Bali, yung pinakamalapit na pwedeng taniman is dito. By diligsan pala kumukuha ng Grumpkin seed sa mga newbie dyan. So, yun yung pinaka good question. So, yung Grumpkin seed is makukuha lang dito. Ayan. So, everyday, may random na quantity na ibibigay yung machine na pwede nating itanim. Actually guys, profitable yung dalawang yan. At saka itong dito, profitable din yung mga cotton candy seeds. Yun yung parang meta ngayon. So, ayan, itatanim na natin guys. Tapos, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Okay, 12. So, yung palang mga Grumpkin seed guys, pag tinanim nyo yan, kailangan nyo silang balikan after 3 hours. So, I suggest mag-alarm kayo para hindi nyo makalimutan. Okay. So, didiligan na natin sila guys. Then, babalikan natin mamaya. Hello guys! Welcome back! So, kababalik ko lang po after a couple of hours. So, kukuhanin na natin yung Java bean, Grumpkin, at orange Grumpkin. Ayan, nagtanim na rin ako ng cotton candy guys just to maximize the space. Bali, after natin kuhanin to guys,
sasaglit muna tayo sa windmill. So, bakit tayo pupunta doon? Ipapakita ko sa inyo guys kung paano siya i-craft. Ayan, usually pumupunta ako sa plot 4056. Diyan ako nagtatambay. Then, click mo yung windmill. Click mo yung Java pod recipe. Yon, for every 1 Java pod is equivalent of 6 Java bean. Kaya guys, yung itinanim natin is 18 pieces. Para magkaroon tayo ng 3 Java pod. Pero dahil taghirap sa windmill ngayon dahil sobrang dami na ng player, bumili na lang ako ng Java pod. Ayun, nandun katabi siya nung 6 na potato. Binili ko na rin kasi hindi pa naman ako level 25. Then, baka naman may milk. Ayun guys, bokya na naman tayo sa bakang ito. Then guys, ayan, dahil kompleto na ang ating recipe, proceed na tayo sa Barney's Bazaar. Bali, click mo yung machine para makapag-brew. Then create. Yan guys, it takes 5 minutes only. Bali, pa-fast forward ko na yung video. 5 minutes later, boom, ayun, nakuha ko na. So, available na yung pinapagawang kape ni Miss Karen. Kaping-kape na si ate nyo eh. So, ayan. Bibigay na natin, lipat tayo sa kabilang bahay. Ayan guys, ganun lang kasimple. Very, very simple. Yung cost is medyo malaki lang, but I suggest instead bumili kayo ng cow milk, is kayo na yung mag harvest doon sa baka. It's not always 100% naman na cow milk, pero yung cow turd, sulit pa rin yan. Okay, ito guys, tuwan-tuwa na si Miss Karen. Bali, yung marireceive nyo pala dito is recipe lang. So, yun nga, dozen Grumpkin Spice Latte recipe. Wala siyang reputation points, guys. Then, yung sa machine press, so bali, magiging times 12 lahat ng Grumpkin Spice Latte. So, kung dati 12 times 12, bali magiging 144. So, kung 12 na piraso, 12 na gatas din. Ayan guys. I hope may natutunan kayo sa video na to. Bye-bye!